Ang aking anak na lalaki ay tumayo sa isang masikip na restaurant at tinawag akong talunan sa harap ko. Walang sinabi ang kanyang ina, ang aking dating asawa. Ang kanyang bagong asawa ay ngumiti lang ng bahagya. Wala rin akong sinabi. Umuwi na lang ako. At sa susunod na Lunes, sinimulan ko na ang proseso ng pagbawi ng lahat ng ibinigay ko sa aking anak. Ang kotse na minamaneho niya, ang penthouse na tinitirhan niya, at ang kumpanya na akala niya ay kanyang itinatag. Malapit na siyang matuto na ang isang talunan tulad ko ang nagtayo ng buong mundo niya. At ang isang talunan tulad ko ang maaring wasakin ito lahat. Ang pangalan ko ay Renato Covarrubias, at sa edad na 72, natutunan ko na maraming kulay ang katahimikan. May katahimikan ng kapayapaan, katahimikan ng pag-unawa, at ang pinakamapanganib na katahimikan, ang ginagamit mo para pigilan ang galit sa loob mo. Noong gabing iyon sa restaurant na tinatawag na The Golden Spoon, ginamit ko ang ikatlong uri ng katahimikan. Ito ang teritoryo ni Ricardo Laurel, ang bagong asawa ng aking dating asawang si Brenda. Lahat doon ay makinis at sobrang mahal, mula sa mga kristal na chandelier na parang mga dikyang salamin hanggang sa tunog ng pilaklaban sa porselana. Si Ricardo ang pumili nito, syempre. Parang entablado ito. At ako ang pangunahing aktor ngayong gabi. Ang aking lumang suite, isang Hart-Schaffner March na 20 taon ko ng suot, ay perpektong tinahi at malinis. Pero parang wala itong lugar sa dagat ng sutla at cashmere. Ito ay suite ng kalidad, hindi ng yabang. At sa mundo ng aking anak na si Andre, walang puwang para sa anumang hindi kumikisla. Naramdaman ko ang mga mata nila sa akin. At ng asawa niyang si Brittany. Hindi sila nakatingin sa akin. Sinusukat nila ako. Tuwing umiinom ako ng tubig, nakikita ko ang bahagyang pagkunot ng noo ni Brittany. Parang patunay pa ng aking kabiguan ang paraan ko ng paghawak sa baso. Mas abala si Andre. Nagpapakitang gilas siya. Sumandal siya sa velvet na upuan. Isang brasong nakalaylay sa likod. Ang isa ay umiikot sa baso ng pulang alak. Kopya niya iyon kay Ricardo. Ang kumpanya ay sumasabog. Ani Andre ng malakas. Sapat para mapatingin ang katabing mesa. Natapos na namin ang ikalawang round ng funding. Nagkakapila ang mga investor. Tama si Brittany. Oras na siguro para i-upgrade ang 5 series sa 7 series. Tumawa ng mahina si Brittany na parang salamin. Deserve mo yan, honey. Napaghirapan mo talaga. Tahimik ako. Alam ko lahat tungkol sa ikalawang round na yon. Alam ko kung saan galing ang bawat piso. At tiyak na hindi mula sa mga investor na iniisip ni Andre. Nakaupo si Brenda, ang aking dating asawa, na may nakadikit ng ngiti sa mukha. Nagbago siya. 5 taon kay Ricardo. Nawala ang praktikal na babaeng kilala ko noon. Pinalitan ng maputlang bersyon na nag-aalala kung last season na ang bag niya. Tumingin siya kay Ricardo ng may paghanga. Parang siya ang nag-imbento ng tagumpay. Magaling ang anak natin, di ba, Ren? Tanong niya sa akin. Pero hindi yon tanong. Pahayag iyon. Tahimik na paghahambing. Magaling ang anak natin, hindi tulad mo. Bahagya lang akong tumango at nilagay ang piraso ng steak sa bibig ko. Perpekto ang luto, pero walang lasa. Nakatuon ang lahat ng pandama ko sa dulang nagaganap sa harap ko. Si Ricardo, pagkatapos hayaan si Andre na magtalumpati. Nagsalita na sa malalim at mapang-uyam na tono. Ang ambisyon ang lahat, Andre. Ang ama mo, si Ren, mabuting tao, magaling na engineer, pero kulang siya sagnit. Gumagawa siya ng bagay para sa iba, hindi kailanman para sa sariling imperyo. Sa mundong ito, kung hindi ka nagtatayo, nililibing ka. Insulto yon na balot sa baligtad na papuri. Teknik na perpekto sa mga katulad ni Ricardo. Tumango ng masigla si Andre na parang tapat na tagasunod na nakikinig sa sermon. Eksakto. Sinasabi ko na yan kay Dad ng maraming beses. Ang kahalagahan ng pagkuha ng risk, pagbuo ng personal brand. Pero lagi siyang nagsasalita tungkol sa savings at safe investments. Napakaluma na. Luma ang salitang ginamit niya. Noong nakaraan, cautious. Bago pa yon, tradisyonal. Nagbabago ang salita, pero hindi ang panghahamak. Nagpatuloy ang hapunan na puno ng pagmamayabang. Pinag-usapan ni Andre ang kanilang penthouse na may city view, ang kanilang bakasyon sa Boracay, ang bagong relo na binili ni Brittany para sa kanya. Bawat kwento ay parang bato na binato sa aking katahimikan. Ako ang dingding kung saan nila ibinabato ang kanilang mga tagumpay para marinig ang tunog nito. Sa wakas, nang ihay ng dessert, isang 7 layer na chocolate cake na malamang mas mahal pa sa buwan ng singil ko sa kuryente. Tumawag si Ricardo sa waiter. Ang bill, please. Sa akin. Sinabi niya ng kasual, pero kumislap ang mata niya sa akin. Isa pang pagpapakita ng kapangyarihan.
Iyon ang huling patak. Si Andrei, baka dahil sa alak o sa sobrang yabang, biglang tumayo, ang upuan ay kumaluskos ng malakas sa sahig. Napatingin ang ilang customer sa katabing mesa. Tingnan mo, sabi ni Andrei, malakas ang boses sa marangyang silid. Itinuro niya mula kay Ricardo patungo sa akin. Iyan ang pagkakaiba. Dad, talunan ka. Buong buhay mo nasa lumang bahay at sa maruruming construction site. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ricardo ng puno ng paghanga. Si Ricardo ay hindi. Siya ang nanalo. Nagsikip ang hangin. Ngumiti ng mayabang si Brittany na parang nagsalita ang kanyang asawa ng malaking katotohanan. Tumungo si Brenda sa plato niya. Ang katahimikan niya ay huling gawa ng pagtataksil. Kahit ang mga tao sa katabing mesa ay mabilis na tumingin sa ibang direksyon, ang kanilang pagpapanggap na hindi nakikinig ay patunay ng aking pampublikong kahihiyan. Tumingin ako ng diretso sa mata ni Andrei. Sa isang saglit, nakita ko ang batang tinuruan kong magbisikleta. May bahagyang pagsisisi, pero nalibing ito sa ilalim ng maraming designer na damit at karapatan. Wala akong sinabi. Ang inaasahang galit ay hindi dumating. Sa halip ay malamig, matalim na kalinawan, isang nakakatakot na katiyakan. Tapos na. Naputol na ang huling sinulit. Dahan-dahan kong inilagay ang puting linen na napkin sa tabi ng hindi ko kainan na keke. Tumayo ako. Walang ingay ang upuan ko. Delikado at sukat ang mga galaw ko. Tumingin ako kay Brenda, kay Ricardo, at sa wakas kay Andrei. Pagkatapos, walang salitang lumabas sa bibig ko. Tumalikod ako at lumabas ng restaurant. Sumara ang mabigat na kahoy na pinto sa likod ko. Pinutol ang tunog. Iniwan sila sa kanilang walang laman na tagumpay. Hindi ko kailangang magsalita. Ang aking mga aksyon ang magsasalita para sa akin. Malamig ang hangin sa labas, pero nilinaw nito ang isip ko. Hindi ako sumakay ng taxi. Naglakad ako. Dahan-dahang nawala ang mayayamang barangay ng Makati, hanggang sa mas tahimik at pamilyar na mga kalye ng amin. Ang aking bahay ay nakatayo sa ilalim ng lilim ng lumang akasya. Isang matibay na 2 palapag na bahay na dinisenyo at itinayo ko mismo 30 taon na ang nakalipas. Hindi ito yabang. Matibay ito, tulad ko. Sa loob, maayos ang lahat. Ang amoy ng lumang nara at papel mula sa mga libro sa istante ang pumupuno sa hangin. Ito ang aking santuwaryo. Isang mundo malayo sa pagkukunwari na iniwan ko. Hindi ko binuksan ang tea. Hindi ako nagbuhos ng inumin. Ang galit ay nagpapalabo ng pag-iisip. At ngayong gabi, kailangan kong maging mas malamig pa sa yelo. Pumasok ako sa aking study. Maliit na kwarto, pero may layunin ang bawat bagay. Sa dingding ay mga blueprint ng tulay at gusali na naitayo ko. Tunay na bagay, mga bagay na tumatagal. Sa sulok ng mesa ay may silver framed na larawan. Si Andrei, 5 taong gulang, nakasuot ng oversized na plastic na safety helmet. Nakangiti sa balikat ko sa isang construction site. Ang mga mata niya noon ay puno ng dalisay na pagmamalaki at pag-ibig. Saan ko nawala ang batang iyon? Ang tanong ay hindi dumating bilang matalim na sakit, kundi bilang mapurol na pananakit na matagal nang nabubuo. Masyado akong tahimik. Umaasa akong sapat ang walang kondisyong pag-ibig ko. Mali ako. Ang walang kondisyong pag-ibig ay hindi nangangahulugang walang kondisyong sakripisyo. Ngayong gabi, natapos ang sakripisyo. Umupo ako sa aking lumang leather chair at binuksan ang aking lumang, bahagyang mabagal pero maasahang Dell desktop. Kumislap ang screen. Nag-ilaw sa aking walang emosyong mukha. Hindi ako nag-browse sa web o nag-check ng personal email. Ang mga daliri ko ay gumalaw ng sanay. Binuksan ang encryption program na in-install ko taon na ang nakalipas. Nagtype ako ng mahabang password, isang string ng letra, numero, at simbolo na walang ibang nakakaalam sa buong mundo. Lumitaw ang simple interface na may listahan ng folder. Walang saysay ang mga pangalan maliban kung alam mo ang tunay na kahulugan. Covarrubias Holdings Inc., Nara Properties Inc., AC Tech Innovations, Seed Funding Agreement Project, Biembly Pito Series Lease Contract, Ricardo Lowell Consulting, Payment Schedule. Bawat pangalan ay sinulid, isang hindi nakikitang sinulid na ginamit ko para habiin ang mundo na tinitirhan ngayon ng aking anak, ang mundo na akala niya ay kanyang nilikha. Para akong engineer ng tulay. Hindi mo nakikita ang rebar na nakatago sa loob ng konkreto. Pero kung wala yon, babagsak ang buong istruktura. Ngayong gabi, sisimulan ko ang structural integrity test. Binuksan ko ang secure email client. Nakasave na ang recipient. Alicia Vargas, isang brilyanteng abogada. Kaibigan na pinagkakatiwalaan ko ng buhay ko. Si Alicia ay hindi lang aking abogado. Siya ang arkitekto ng financial fortress na tahimik kong itinayo.
Alam niya ang bawat ladrilyo, bawat numero. Maikli ang email na isinulat ko. Walang pagbati, walang mahabang paliwanag. Naiintindihan niya. Subject: Initiate Sunset Protocol. Body: Alicia, kailangan nating magkita bukas ng umaga. Sa opisina mo, 8 oras am. Simulan ang dissolution process para sa lahat ng asset na kaugnay ng AC at mga kaugnay na partido. Priority 1, ang sasakyan. Ren. Sunset Protocol ang pangalan na ibinigay namin dito taon na ang nakalipas. Contingency plan para sa araw na katulad nito. Araw kung saan lulubog ang araw sa isang imperyo na itinayo sa kasinungalingan. Pinindot ko ang send. Isang mahinang hush ang narinig sa tahimik na kwarto. Tapos na. Ang unang domino ay nakahanda na sa gilid ng mesa. Wala akong nararamdamang kasiyahan. Wala ring galak. Basta kakaibang katahimikan. Katahimikan ng engineer na alam na malapit ng sumailalim sa huling pagsubok ang kanyang disenyo. Itinayo ko ang buhay ni Andre. Ngayon, oras na para tingnan kung kaya niyang tumayo mag-isa kapag inalis ko ang scaffolding. Ang opisina ni Alicia Vargas ay nasa ika-negatibo, 45 palapag ng isang glass tower na tanaw ang Ayala Triangle Gardens. Ganito ang amoy ng tagumpay. Pinaghalong mamahaling leader at bagong brew na kape. Pero hindi ako natatakot. Sa maraming paan, nakatulong ako sa pagtayo nito. Binati ako ni Alicia hindi ng handshake, kundi ng pamilyar na pagod ng ngiti, habang hawak ang mabigat na ceramic mug. Morning, Ren, sabi niya, kalmado at matatag ang boses. Inihanda ko ang kape nang mabasa ko ang email mo. Itim, walang asukal. Ang paraan mo kapag seryoso. Tama siya. Sa loob ng 20 taon, higit pa kay Alicia ang aking abogada. Siya ang aking strategist, confidant, tagapag-ingat ng aking mga sekreto. Siya lang ang nakakaalam ng buong lawak ng financial fortress na itinayo ko. Tinanggap ko ang mug. Pinainit ng init ang malamig kong kamay. Salamat, Alicia. Tinuro niya ang isa sa plush leather chairs sa harap ng malaking oak desk niya. Hindi siya umupo sa likod nito sa kanyang pwesto ng kapangyarihan. Umupo siya sa katabi ko. Parang pantay kami. I'll be honest, Ren, sabi niya. Ang matalim na mata ay sinusuri ang mukha ko. Nang makita ko ang subject line, Sunset Protocol, nanlumo ang puso ko. Umaasa ako na hindi na natin ito gagamitin. Umaasa ako na matututo siya. Dahan-dahan akong uminom ng maitim, mapait na kape. Parang determinasyon ang lasa. Tumingin ako sa labas ng bintana sa malawak na lungsod sa ibaba. Lungsod na nakatulong akong hubugin gamit ang bakal at semento. Ganon din ako, sagot ko, mababa at pantay ang boses. Pero opisyal nang lumubog ang araw. Oras na para patayin ang ilaw. Tumango ng dahan-dahan si Alicia. Ang ekspresyon ay mula sa pag-aalala patungo sa matalim na tingin ng master chess player na malinaw na nakikita ang board. Siege, Ren, I walk through mo sa akin. Alam ko ang legal structures na itinayo natin. Pero kailangan kong marinig ang human part. Ano ang huling-huling straw? Tinitigan ko ang mug ng kape. Nakikita ang refleksyon ng lalaking tinawag na talunan ng anak ko. Sinabi niya ang salita, Alicia. Sinabi niya ng malakas sa publiko. Tinawag niya akong talunan at tinawag si Ricardo, ang bagong asawa ni Brenda, na nanalo. At si Brenda, na nahimik lang at hinayaan. Tumingin ako mula sa mug at sinalubong ang mata niya. Naniniwala siya rito. Tunay na naniniwala siyang kanyang nilikha ang mundo niya. Ngayon, sisimulan natin ang proseso ng pagpapakita sa kanya ng katotohanan ng pundasyon na tinatayuan niya. Sumandal si Alicia. Puro negosyo na. CJ, suriin natin ang mga asset. Simulan natin sa puso ng kanyang tinatawag na imperyo. AC Tech Innovations. Naglabas ako ng mahabang hininga. Palaging may ambisyon si Andre. Sisihin ko siya doon. Malaki ang ideya niya. Malaki ang pangarap. Gusto niyang maging susunod na Steve Jobs, ang tech mogul mula sa Metro Manila. Pero wala siyang disiplina, walang pasensya, at walang pera. Lumapit siya sa akin mga 6 na taon na ang nakalipas na may kalahating luto na proposal para sa software company. Puno ng buzzword at projection na walang basehan sa katotohanan. Alam ko kung ibibigay ko sa kanya ng direkta ang pera. Maubos niya sa 1 taon at walang matutunan. Huminto ako. Naalala ang pag-asa at kasakiman sa mata niya noon. Hindi niya gusto ang gabay ng ama. Gusto niya ng bangko. Kaya nagdesisyon akong bigyan siya ng isa. Pero hindi sa paraang inaasahan niya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko matulungan dahil nakatali ang pera ko sa safe. Boring na retirement funds. Sobrang dismayado siya. Tinawag pa akong old-fashioned. Pinili ni Alicia ang kwento.
Ang legal mind niya ay pumupuno sa detalye. At iyon ang pagkakataon na lumapit ka sa akin. Nag-set up kami ng silent trust na may $2 milyon. Based sa Delaware para sa maximum anonymity. Pagkatapos ay gumawa kami ng shell venture capital firm, Innovate Future Group, based sa California. Nag-hire kami ng frontman, isang retired professor, para maging mukha nito. Hanggat alam ni Andre, natuklasan siya ng grupo ng forward-thinking investors mula sa West Coast na nakita ang kanyang henyo. Tumango ako. Sobrang proud niya. Lumipad siya sa San Francisco, nag-pitch ng ideya, at lumabas na maitsik. Hindi niya tinanong kung bakit napakadali. Akala niya destiny niya iyon. Hindi niya naisip kung sino talaga ang may-ari ng Innovate Future Group. At ang ownership structure ng AC Tech Innovations ay nagpapakita nito. Sabi ni Alicia habang hinila ang file sa tablet niya. 60% ng shares ay hawak ng Innovate Future Group, na buong pagmamay-ari ng iyong anonymous trust. 20% kay Andre bilang C, at ang iba pang 20% ay nakareserba para sa future employees. Kumpleto ang controlling interest mo, Ren. Hindi siya may-ari ng kumpanya. Siya ang pinakamataas na sweldo na empleyado at ang board of directors ay, sa lahat ng layunin, ikaw. Susunod, ang mga simbolo ng kanyang tagumpay. Ang kotse, sabi ko, parang abo ang lasa ng mga salita. Ang BMW Pito Series. Kailangan niya iyon. Sabi niya essential iyon para ipakita ang tagumpay sa mga kliyente at investor. Ang aking anak na dating masaya sa maayos na Ford ay ngayon naniniwala na ang German engineering ng kotse niya ay salamin ng kanyang sariling halaga. Isa pang madali, sabi ni Alicia, habang nag-swipe sa screen. Sinubukan niyang maglise sa sariling pangalan. Pero manipis ang credit niya. Kaya ang kumpanya ang naglise para sa kanya. O akala niya. Ipaliwanag, sabi ko, bagamat alam ko na ang sagot. Ang lease ay hindi sa AC Tech Innovations. Linaw niya. Ito ay sa ibang entity na ginawa natin para sa asset management. Covarrubias Holdings Inc. Iniharap natin ito kay Andre bilang third-party fleet management company na kinontrata ng AC Tech para sa executive vehicles. Pinirmahan niya ang papeles ng walang pag-alinlangan. Masaya sa bagong makintab na laruan. Malinaw sa kontrata na ang sasakyan ay para sa paggamit ng designated employee ng AC Tech. Kapag hindi na siya empleyado, hindi na niya magagamit ang kotse. Tinapos ko. Nakakairita ang irony. Ang aking holding company, pangalan na hindi niya kilala, ang nagbibigay ng karwahe para sa aking anak na nagtatawag sa akin ng talunan. Siya ay nagmamaneho ng aking kotse, binayaran ng aking pera, habang tinatawag akong kabiguan. Sa wakas, dumating tayo sa pinakamalaking bahagi, ang pundasyon ng lahat. Ang penthouse, sabi ko ng mahina. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Alicia. Iba talaga itong isa, Ren. Totoo, inamin ko. Ito ay tungkol kay Brenda, kasing dami tungkol kay Andre. Pagkatapos niya akong iwan para kay Ricardo, naging obsessed siya sa itsura. Pinuno niya ang isip ni Andre ng ideya na ang tirahan mo ay nagde-define kung sino ka. Naghanap sila ni Brittany ng maraming buwan ng perpektong apartment. Isang bagay na magpapahingi ng inggit sa mga kaibigan. Natagpuan nila ang penthouse sa Danara Residences. Maganda itong pre-war building na kamakailan lang renovado. Perpektong timpla ng klasikong arkitektura at modernong karangyaan. Na-fall in love si Andre dito. Sinabi niya sa akin. Nagrereklamo na wala sa bodet niya. Tinanong niya kung matutulungan ko sa security deposit. Sinabi ko sa kanya na hindi. Sabi ko kay Alicia. Sinabi ko sa kanya na reckless na mabuhay ng lampas sa kakayahan. Ngumiti ng bahagya si Alicia. At ang hindi mo sinabi sa kanya ay binili mo ang buong building 3 taon na ang nakalipas. Undervalued asset sa barangay na malapit ng mag-gentrify. Ipinaliwanag ko ang dating engineer sa akin na kumukuha. Maganda ang numbers. Binili ko ito sa pamamagitan ng ibang LLC. Nara Properties. Magandang investment. Brilyante, koreksyon ni Alicia. Nang mag-apply si Andre para sa penthouse, ang landlord, isang property management firm na hinire natin, ay nag-offer sa kanya ng special deal. Sabi nila, naghahanap sila ng high-profile tenant tulad ng Tech C para magdagdag ng prestige sa building. At handa silang magbigay ng employee incentive lease. Halos zero ang upa niya. Bayad lang niya ang building fees. Pinirmahan niya ito. Nagmamayabang ng maraming linggo na sobrang na-impress ang landlord sa kanya, kaya nakuha niya ang deal ng buhay. Hindi niya binasa ang fine print. Wala namang gumagawa, kumpirma ni Alicia. Ang fine print ay nagsasabi na ang incentive lease ay nakadepende sa patuloy na pagtatrabaho niya sa AC Tech Innovations.
Nagsasabi rin na ang property management firm ay maaring tapusin ang lease ng may 72 oras na notice para sa anumang breach of contract. At ang kontrata ay nagtuturing na breach ang anumang maaring magdala ng masamang reputasyon sa building. Iyon na. Ang buong bahay ng Baha ay nakalatag sa mamahaling oak desk ni Alicia. Ang kanyang kumpanya, kotse, bahay. Bawat haligi ng buhay niya ay maingat na ilusyon na dinisenyo, pinondohan, at pagmamay-ari ng amang tinawag niyang talunan. Hindi siya self-made man. Siya ay trust fund Bobby na hindi kailanman sinabihan ng katotohanan. Wala siyang pag-aari, sabi ko kay Alicia. Ang bigat ng mga salita ay naninirahan sa kwarto. Ang lahat ng akala niya ay sa kanya ay akin talaga. Sumandal si Alicia. Tapos na ang trabaho niya sa ngayon. Kaya, Ren, ano ang unang galaw mo? Ayon sa protocol, ang unang hakbang ay laging simboliko. Naisip ko ang mayabang na tingin ng aking anak. Ang paraan ng pagturo niya gamit ang kamay na may suot na relo na binayaran ko. Nagmamaneho ng kotse na akin. Pauwi sa apartment na ibinigay ko. Ang kotse, sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Simulan natin sa kotse. Hindi dapat sumakay ng boss ang nanalo. Gumawa si Alicia ng note sa tablet. Mabilis ang daliri sa screen. Ang kotse nga, kumpirma niya, walang emosyon kundi profesional na focus. Ang tow truck ay maaring ipadala sa kanyang tirahan bago magnegatibo siyam. 00 ng umaga sa Lunes, na binabanggit ang termination ng corporate lease agreement. Mabilis at legal na legal. Pero ano ang mas malaking strategy, Ren? Ano ang timeline? Sabay-sabay ba natin siyang saktan? Ang kotse, ang corporate accounts, ang eviction notice. Kaya nating tapusin lahat bago magtanghali kung gusto mo ng full-scale blitz. Umiling ako ng dahan-dahan. Tumingin sa labas sa screen na kilala ko ng mabuti. Hindi, sabi ko. Hindi yon ang paraan. Iyan ang pagwasak. Iyan ang paghihiganti. At hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ano ito? Tanong niya ng mahinahon. Tumingin ako sa kanya. Sinusubukang hanapin ang tamang salita. Naisip ko ang aking buhay na trabaho. Ang physics ng mga estruktura at integrity ng pundasyon. Kapag kailangan mong ibagsak ang isang gusali, Alicia, hindi mo basta binabagsak ang dinamite sa base. Masyadong magulo, hindi predictable. Nagpapadala ng shrapnel sa lahat at nasasaktan ang inosente. Iyan ay purong pagwasak. Sumandal ako. Nakapaloob ang mga kamay sa harap ko. Ang tunay na engineer, ang tagabuo, ay iba ang ginagawa. Ginagawa niya ang controlled demolition. Tinatanggal niya ito piraso-piraso. Una ang fixtures, ang mga makikislap na bagay na nakakaagaw pansin. Pagkatapos ang mga bintana, ang kanyang view ng mundo. Pagkatapos ay maingat na tinatanggal ang mga palapag isa-isa, hanggang ang natitira ay walang laman na frame at hubad na pundasyon. Hindi ko gustong sirain ang aking anak, Alicia. Gusto ko lang wasakin ang peking buhay na tinitirhan niya. Gusto ko siyang tumayo sa malamig, matigas na pundasyon ng katotohanan, at sa wakas ay maunawaan kung ano ang kailangan para makabuo ng tunay na buhay para sa sarili. Nakinig si Alicia, hindi inaalis ang mata sa akin. Naintindihan niya, hindi lang siya aking abogada. Anak siya ng isang karpintero. Kilala niya ang wika ng pagbuo at pagwasak, ng controlled demolition. Inulit niya, bagong pag-unawa ang lumitaw sa mukha. Mas malinis din legal. Bawat aksyon ay hiwalay na justifiable na corporate o property management decision. Walang isang aksyon na maaring ituring na coordinated personal attack. Airtight. Eksakto, sabi ko. Kaya simulan natin sa kotse sa Lunes, ang simbolo ng kanyang status. Bigyan natin siya ng isang araw para maramdaman ang pagkawala, ang abala. Pagkatapos sa Martes, ay freeze mo ang corporate accounts. Putulin mo ang kanyang kuryente. Hayaan siyang maramdaman kung ano ang pakiramdam kapag natuyo ang balon. At ang consulting payments ni Ricardo, Laurel kasama nito. Hayaan ding maramdaman ng nanalo ang hapdi. Huminga ako ng malalim bago ibigay ang huling tagubilin. Pagkatapos sa Miyerkules, kapag nalilito at walang kapangyarihan na siya, ihatid mo ang eviction notice. Kunin mo ang kanyang seguridad isa-isa. Hayaan siyang maramdaman ang pagbagsak ng bawat dingding. Hayaan siyang maunawaan ang halaga ng bawat bagay habang nawawala ito. Mabigat na katahimikan ang nanirahan sa kwarto. Hindi ito plano mula sa galit. Ito ay kurikulum. Isang malupit, masakit na kurikulum. Tumango lang si Alicia. Naintindihan ko ang lesson plan. Ren. Ayusin ko agad ang mga dokumento. Tumayo ako. Sumasakit ang mga buto ko sa pagod na walang kinalaman sa edad. Nagdesisyon na ako. Ngayon, kailangan ko lang mabuhay kasama nito. Salamat, Alicia.
Naglakad ako patungo sa pinto. Pagkatapos ay huminto ng hawak ang handle. Simulan na, sabi ko, halos bulong. Simulan na ang aral. Ang natitirang bahagi ng linggo na iyon ay marahil ang pinakatahimik sa buhay ko. Pagkatapos umalis sa opisina ni Alicia, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan na nanirahan sa akin. Tapos na ang desisyon. Nagsimula na ang plano. Wala nang dapat gawin, kundi hintayin ang pag-ikot ng mga GR. Ginugol ko ang Biyernes at Sabado sa hardin ko. Kailangan ng pruning ang aking mga rosal. Isang gawain na karaniwang gusto ko. Pero ngayon ay may bagong seryosong layunin. Ang aking mga kamay na may kalyo mula sa buong buhay na trabaho ay gumagalaw ng may katumpakan. Snip. Nahulog ang patay na sanga. Snip. Ang overgrown na shoot na sumisipsip ng sustansya mula sa pangunahing puno. Naisip ko ang ginagawa ko. Ang paghahardin ay ehersisyo ng ruthless compassion. Hindi ka maaaring maging sentimental sa mga bahagi ng halaman na mahina o may sakit. Kung hayaan mong lumaki, lalason nito ang buong rosal. Kailangan mong putulin minsan, halos hanggang sa puno, para bigyan ang halaman ng pagkakataon na lumago ng mas malakas, mas malusog. Ginagawa mo ito hindi dahil sa galit, kundi dahil gusto mong marating ng halaman ang buong potensyal. Ang aking anak ay magandang halaman na nalunod sa damo ng entitlement at yabang. Ako lang ang hardinero na gumagawa ng mahirap, pero kinakailangang trabaho. Sa hapon ng Sabado, bumiit ang cellphone ko sa maliit na kahoy na bench sa tabi ko. Kinuha ko ito. Ang pangalan ni Andre ang nakalagay sa screen. Isang linggo na ang nakalipas, lalampas ang puso ko. Sasagutin ko agad, handang tanggapin ang anumang kasual na paghamak para lang marinig ang boses niya. Ngayon, tinitigan ko lang ang pangalan niya. Pinanood ko itong mag-flash ng paulit-ulit. Isang desperadong digital na sigaw. Pagkatapos ay inilagay ko ulit ang phone nang nakaharap pababa sa bench at bumalik sa aking mga rosal. Isang oras pagkatapos, bumirit ulit. Gayon kay Brenda. Hindi ko na tiningnan. Ang katahimikan niya sa hapagkainan ay ang kanyang sagot na. Ang aking katahimikan ngayon ay akin na. Noon gabi, umupo ako sa aking lumang leather armchair. Lugar kung saan ko ginugol ang maraming oras sa pagbabasa. Hindi ako nagbabasa ng thriller o misteryo. Binabasa ko ulit ang biography ni Ulysses S. Grant. Hindi ang general, kundi ang presidente, isang lalaking tahimik, minamaliit, at patuloy na lumalaban sa korupsyon sa paligid niya. Nakita ko ang bahagi tungkol sa kanyang katatagan, ang kakayahang tumanggap ng suntok, at kritika ng hindi natitinag habang nakatuon sa mas malaking estratehikong layunin. Hindi siya yabang, matibay siya. Hindi siya nakikipag-usap tungkol sa opinyon, kundi sa resulta. Isinara ko ang libro at naisip ang salitang ginamit ni Andre, talunan. Nakikita niya ang tahimik kong buhay, ang simpleng bahay ko, ang lumang kotse ko, at nakikita niya ang lalaking natalo sa laro ng buhay. Hindi niya nakita ang mga pundasyon. Hindi niya naintindihan na ang pinakamaingay sa kwarto ay madalas ang pinakamahina. Sila ni Brenda at Ricardo ay naglalaro ng dama. Gumagawa ng malalakas at halatang galaw. Hindi nila alam na naglalaro ako ng chess. Tahimik, inilalagay ang mga piraso para sa checkmate na napagdesisyunan 1-0 galaw na ang nakalipas. Mas tahimik pa ang linggo. Dumalo ako sa misa sa parehong simbahan na pinupuntahan ko sa loob ng 40 taon. Nakinig ako sa sermon tungkol sa pananagutan at bunga. Naramdaman ko ang kalinawan, hindi pagkakasala. Pinapanagutan ko ang aking anak. Ibinibigay ko ang mga bunga na kinita niya. Pagkatapos ng misa, ginugol ko ang hapon sa workshop ko. Pinapakinis ang lumang nara. Ang rhythmic na galaw ay nagpapakalma sa kaluluwa ko. Nanatiling tahimik ang telepono sa counter ng kusina. Siguro akala nila, nagmumukmok ako. Wala silang kaalam-alam. Nang magtakip silim, umupo ako sa back porch ko. Pinapanood ang paglubog ng araw. Pinipinta ang langit ng Maynila ng kulay kahel at lila. Lumamig ang hangin. Tapos na ang weekend. Ang aking huling tahimik na weekend bago ang bagyo. Naisip ko ang pangalang ibinigay namin ni Alicia sa plano. Sunset Protocol. Bagay na bagay. Lulubog ang araw sa buhay ng aking anak gaya ng kilala niya. At bukas ng umaga, kasama ang liwanag, sisimulan ang kanyang malupit pero kinakailangang edukasyon. Wala akong kagalakan. Tanging malalim at mabigat na katiyakan. Darating ang aral. Sa katapusan ng linggo, habang ako ay tahimik na nagmumuni-muni, ang aking anak, gaya ng nalaman ko mula sa serye ng frantic voicemails at umiyak na pag-amin, ay gumugol ng kanyang oras sa ingay ng pagpupuri sa sarili. Habang ako ay nagpupruning ng rosal, siya ay nasa telepono kasama ang isa sa mga kaibigan. Tumatawa habang nagmamaneho ng BMW sa highway,
Ang skili ng lungsod ay malabo sa bintana. Bro, dapat nakita mo ang mukha niya. Sa wakas sinabi ko ang totoo. Tinawag ko siyang talunan sa harap niya. Tumayo lang siya at umalis. Sobrang drama queen. Ano kayang gagawin niya? Alam mo naman, makakalimutan niya. Isang linggo lang, tatawag siya na parang walang nangyari. Nakita niya ang buong buhay kong pasensya, hindi bilang regalo, kundi bilang kahinaan. Nakita niya ang aking katahimikan, hindi bilang babala, kundi bilang pagsuko. Noon gabi, habang ako ay nagbabasa tungkol kay Presidente Grant, sina Andre at Brittany ay nasa penthouse. Nag-scroll sa website ng luxury watches sa tablet ni Brittany. Tinuro niya ang isang gintong relo na may diamond bezel. Bili ko ba to, bebe? Medyo mahal. Si Andre ay tumawa raw. Siyempre dapat. Deserve natin. Lalo na pagkatapos ng ginawa ni Dad sa hapunan. Sa totoo lang, kailangan nating itreat ang sarili natin pagkatapos ng kahihiyan na yon. Sa isip niya, siya ang biktima. Ang tahimik kong pag-alis ay isang pag-atake sa kanya. Isang sosyal na pagkakamali na kailangang i-offset ng retail therapy. Wala siyang kapasidad na makita ang sariling kalupitan. Ang mundo niya ay salamin, at ang ipinapakita lang nito ay ang sarili niyang imahe. Tinawagan pa niya si Ricardo para magpalakpakan sa kanyang matapang na performance. Si Ricardo, ang oportunista, ay nagbigay ng maraming papuri. Tama ang ginawa mo, Andre. Minsan kailangan mong maglagay ng firm boundaries sa mga galing sa ibang henerasyon. Mga hindi nakakaunawa sa mindset ng nanalo. Salamat, Ricardo. Sagot ni Andre, puno ng init na hindi niya ginamit sa akin sa loob ng maraming taon. Mabuti na may tunay na role model na matitingnan ko. Tunay na role model, isang lalaki na ang buong consulting business ay binubuo lamang ng isang bloated na kontrata sa kumpanya na pagmamay-ari ko. Nakakairita ang irony. Tinapos ni Andre ang weekend na nakatitig sa malawak na bintana ng apartment. Ang mga ilaw ng lungsod ay parang karpet ng hiyas sa ibaba niya. Nasa tuktok siya ng mundo na akala niya ay kanyang itinayo. Malamang naisip niya ako, ang matandang nasa lumang bahay, at naramdaman ang kakaibang awa na akala niya ay awa. Siguro naisip niya, babalik siya. Wala siyang ibang magagawa. Pero mali siya. May iba pa akong magagawa. May plano ako at tapos na ang paghihintay. Linggo ng gabi, alas negatibo 1:0. Tapos na ang weekend. Madilim ang bahay ko maliban sa isang lampara na nagbibigay ng mainit na liwanag sa oak desk sa studio ko. Iba na ang katahimikan sa bahay. Hindi na ito ang kalmado pagkatapos ng desisyon, kundi ang tense, elektrisidad na katahimikan bago ang bagyo. Sinindihan ang fuse noong Biyernes, at tahimik itong nasusunog buong weekend. Malapit na ito sa powder keg. Hindi ako naglalakad-lakad. Nakaupo ako sa leather armchair. Ang biography ni Grant ay nasa kandungan ko. Nakapikit ang mga mata. Nakikinig ako, naghihintay. Sa eksaktong 10 oras 1 minuto AM, isang mahinang chime ang narinig mula sa aking lumang Dell computer. Notification ng email. Hindi ako nagmadali. Huminga ako ng malalim. Maingat na inilagay ang libro sa side table. At tumayo. Naglakad ako patungo sa desk. Ang kahoy na sahig ay bahagyang umuungal sa bigat ko. Maliwanag ang screen sa madilim na kwarto. Isang bagong email ang nakaupo sa inbox ko. Mula kay Alicia Vargas. Ang subject ay simple, update. Inilipat ko ang mouse at pinindot ito. Puti ang katawan ng email. May 6 na salita lang na nakatayo sa gitna ng screen na parang military command. Lumapit ako. Ang refleksyon ng glowing text ay nakikita sa salamin ko. Ang unang domino ay itinulak na. Kinabukasan ng Lunes, maliwanag at nakakairitang sumikat ang araw sa malalaking bintana ng penthouse. Sumasalamin sa makintab na chrome ng kanilang espresso machine. Para kay Andre, perpekto ang mundo. Tagumpay ang weekend. Sa wakas ay nailagay niya ang ama sa lugar nito. Pinatunayan na siya na ang bagong alpha ng pamilya. Mas lalo siyang nakaramdam ng kapangyarihan, habang isinusuot ang mamahaling Italian suite at iniisip ang sleek na itim na BMW 7 Series na naghihintay sa reserved parking spot sa garahe sa ibaba. Humihuni si Brittany habang nag-a-apply ng makyup. May maliit na ngiti ng kasiyahan sa mukha. Sigurado ka bang hindi mo ako ipapahatid ngayon, honey? Tanong niya. Tumingin sa refleksyon niya sa salamin. Pwede nating gamitin ang Benz. May spa appointment ako ng 11 oras. Tumawa si Andre habang inaayos ang necktie. Hindi na. May lunch meeting ako sa mga bagong kliyente. Kailangan kong dumating sa Beamer. Alam mo na, image is everything. Humalik siya sa pisngi nito. Napuno ng pabango nito ang pandama niya. Bukod pa, dagdag niya nang bumaba ang boses sa bulong. Deserve natin na magpakitang gilas ng kaunti. Mga nanalo tayo, di ba?
Tumawa si Brittany at pinampalampal siya ng mahinahon. Sige na, alis ka na, big shot. Pakiramdam na nasa tuktok ng mundo. Kinuha ni Andre ang leather briefcase at naglakad patungo sa private elevator papuntang resident garage. Makinis at tahimik ang pagbaba. Bumukas ang pinto sa malinis, maliwanag na espasyo. Nandun ito, ang kotse niya. Hindi lang kotse. Pahayag ito. Mahaba, mababa, at kumikislap sa ilalim ng fluorescent lights. Ito ang pisikal na simbolo ng kanyang tagumpay. Pinindot niya ang fob, tumunog ang chirp, at kumislap ang Angel A headlights bilang pagbati. Pero habang naglalakad siya palapit, may mali. Isang malaking, maruming tow truck ang nakapark ng diretso sa likod ng BMW niya. Kumikislap ang dilaw na hazard lights, nagbibigay ng pangit na pulso sa makintab na konkreto. Isang lalaki na nakasuot na maduming asul na overalls ay nakaluhod sa likod na gulong. Biglang nawala ang magandang mood ni Andre, napalitan ng galit. Hoy, sigaw niya, umugong ang boses sa garahe. Anong ginagawa mo diyan? Private garage to. Hindi ka pwedeng magpark dito. Dahan-dahang tumayo ang lalaki. Pinunasan ang kamay sa basahan. Malaki siya, may pagod na mukha, at ganap na walang emosyon. Hindi siya mukhang na-impress. Hindi rin natatakot. Pagod lang. Ikaw ba si Andre Covarrubias? Tanong niya sa gruff, monoton na boses. Ako nga, sagot ni Andre. At malapit mo na matanggal ang kalawang mong truck, kung hindi mo yalis sa loob ng 0 segundo. Nakaharang ka sa kotse ko. Hindi gumalaw ang lalaki. Sa halip, itinuro niya ang likod ng BMW gamit ang hinlalaki. Hindi ko hinaharangan ang kotse mo, sir. Nandito ako para kunin ito. Hindi agad na rehistro ang mga salita. Sobrang absurd. Sobrang hindi bagay sa kanyang perpektong mundo, kaya tumawa siya. Maikli, hindi naniniwala. Kunin. Nagbibiro ka ba? Bayad na tong kotse. Corporate lease to. Mali ang kotse na hinahanap mo, par. Huminga lang ng malalim ang driver, na parang nasanay na sa ganitong usapan. Kinuha niya ang clipboard mula sa truck at inabot. Ang work order ay itim na BMW 7 Series. Late number 8K300 at 71, kay Mr. Andre Covarrubias. Ikaw ba yon? Namula ang mukha ni Andre sa galit. Nakakahiya ito. Ako yon. Pero may pagkakamali. Sino ang nagpadala? AC Tech Innovations. Kasi ako ang may-ari ng kumpanya at tiyak na hindi kami nagkautang. Tinuro ng driver ang linya sa work order gamit ang maruming daliri. Hindi mula sa AC Tech, sir. Mula sa title holder, Covarrubias Holdings Inc. Tinitigan ni Andre ang pangalan. Covarrubias Holdings. Walang saysay sa kanya. Dumaan ang alon ng ginhawa, sa kamuling galit. Nakita mo, hindi ko kilala yang kumpanya na yan. Clerical error yan. Alisin mo ang truck mo bago ko tawagin ang security at ipaaresto ka sa trespassing. Umiling ang driver, may bahagyang awa sa mata. Sir, may legal na repossession order ako. Kung may problema ka, tawagan mo ang leasing company. Tumalikod siya at sinimulang ikabit ang mabigat na chain sa ilalim ng BMW. Ang tunog ng metal laban sa metal ay parang pisikal na suntok. Hoy, tanggalin mo ang kamay mo sa kotse ko. Sigaw ni Andre, pumipiyok ang boses sa galit. Kinuha niya ang cellphone. Nanginginig ang kamay kaya hirap buksan. Hinanap niya ang number ng leasing company at pinindot. Magiging lete na si Brittany sa spa. Lete na siya sa meeting. Sakuna ito. Pagkatapos ng mahabang automated menu, sumagot ang kalmadong babaeng boses. Premier Executive Leasing, si Sarah ito. Paano ko matutulungan? Ako si Andre Covarrubias, sabi niya sa nakakagat ng ngipin. May malaking pagkakamali kayo. Nagpadala kayo ng tow truck para kunin ang kotse ko. BMW 7 Series. Tawagan niyo agad at itigil. Sandaling katahimikan. Puno lamang ng mabilis na pagtype. Nakikita ko ang account mo, Mr. Covarrubias, sabi ni Sarah, magalang pero walang tulong. BMW 7 Series. Mukhang inisyu ang repossession order kaninang 8:05 am. Alam ko na inisyu. Sinisigaw ko sa'yo, pagkakamali yan. Halos sumigaw na siya. Binaba na ng driver ang lift. Handa nang iangat ang harap na gulong ng kotse niya. Wala akong nakikitang pagkakamali sa system. Sir, patuloy ni Sarah, hindi nagbabago ang tono. Ang lease agreement ay tinapos ng may-ari ng sasakyan, Covarrubias Holdings Inc. Hindi ko kilala ang Covarrubias Holdings, sigaw niya. Sa kumpanya ko, AC Tech Innovations, ang lease. Nakikita ko na ang AC Tech Innovations ang authorized user. Sir, sabi niya ng kalmado. Pero ang Covarrubias Holdings Inc., ang legal owner at lessor. Bilang may-ari,
May karapatan silang tapusin ang lease anumang oras ayon sa Section 4, Paragraph B ng agreement ninyo. Kami lang ang administrators. Umikot ang isip niya. Walang saysay. Naramdaman niya ang pagkahilo. Baliw ito. I-connect mo ako sa Covarrubias Holdings. Lilinisin ko to. Pasensya, sir, sabi ni Sarah, at sa unang pagkakataon ay may finality sa boses. Wala kaming public contact number para sa entity na yon. Lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng legal representatives nila. Natupad na namin ang obligasyon namin. Sarado na ang kaso sa aming panig. Sarado. Hindi pa tapos. Nakataas na ang harap na gulong ng BMW. Ang kotse, simbolo ng kapangyarihan at tagumpay, ay nakabitin doon, walang magawa at parang kaawa-awa. May tutulong pa ba ako sa iyo ngayon? Marco Covarrubias. Tanong ni Sarah na parang nag-aalok ng freeze sa order. Walang salitang mailabas niya. Ang kawalan ng hustisya ay sumasakal sa kanya. Narinig niya ang click at namatay ang linya. Binabaan siya. Tumingin siya mula sa phone. Mukha na puno ng hindi naniniwala at walang magawang galit. Nasa loob na ng truck ang driver. Sinimulang i-start ang makina. Umugong ang malakas na diesel engine. Nilunod ang lahat ng tunog. Naiwan si Andre doon sa libong suite at makintab na Italian shores. Ganap na walang kapangyarihan. Pinanood niya habang dahan-dahang hinila ng truck ang kotse mula sa parking spot. Pinanood niya habang hinila ito paatras pataas sa ramp. Ang likod na gulong ay humahagod ng mahina sa konkreto. Pinanood niya habang hinila ang simbolo ng kanyang buong pagkatao mula sa private garage patungo sa malupit na liwanag ng araw. Nawawala na magpakailanman sa buhay niya. Kumislap ang dilaw na ilaw ng huli bago lumiko ang truck. At pagkatapos ay katahimikan na lang. Naiwan siyang mag-isa sa garahe na may bakanteng parking space at mahinang amoy ng diesel. Ang unang haligi ng mundo niya ay malupit na hinila. Kung ang pagkawala ng kotse noong Lunes ay ang unang lindol, ang pangunahing lindol ay nakatakda sa Martes ng umaga. Ang ikalawang domino ay hindi tungkol sa status. Tungkol ito sa kapangyarihan. Tungkol sa pera. Ginugol ko ang umaga ng payapa sa pagbabasa sa porch. Pero alam ko na sa kabilang parte ng lungsod, sistematikong winawasak ang mundo ng aking anak. Simula sa pinakapublikong kahihiyan, dumating si Andre sa makintab na glass tower na tirahan ng opisina niya, halos isang oras na huli. Gulat at galit siya. Napilitang sumakay ng 500 na Uber sa rush hour. Determinado siyang ipakita ang kalmadong kontrol sa mga empleyado na walang mali. Una niyang pinuntahan ang Artisan Coffee Shop sa lobby ng building, lugar kung saan regular siya at kilala. Lagi niyang ginagawa ito, bumibili ng kape at pastry para sa executive team. Parang hari na nagbibigay ng pabor sa korte. Naglakad siya sa counter. Nagdaan sa pila ng may pagwawaksi. Morning, Chlo, sabi niya sa barista. Ang usual para sa team, 6 na large latte, 4 na cappuccino, at isang box ng pinakamahusay ninyong pastry. Ilagay sa AC Tech account. Inabot niya ang sleek black corporate credit card. Walang spending limit. Simbolo ng absolute authority niya. Ngumiti ang barista at pinindot ang card. Sandali lang, nawala ang ngiti. May awkward na beep mula sa machine. Pasensya, Marco Covarrubias, sabi niya, medyo malakas sa biglang tahimik na cave. Declined po. Tinitigan ni Andre na parang nagsalita sa ibang wika. Ano? Impossible. Subukan ulit. Siguro sira ang machine nyo. Subukan ulit. Parehong beep, parehong mukha ng paumanhin. Declined, ulit niya. Nagsimulang tumingin ang mga tao sa likod niya. Na-interrupt ang morning routine nila na maliit na drama. Naramdaman niya ang mga mata sa kanya. Siya, si Andre Covarrubias, ang tech wonder kid, hindi makabili ng kape para sa team. Namula ang mukha niya ng malalim. Ridiculous to, bulong niya, kinuha ang card. Siguro problema sa network ng bank. Naghalughog siya sa personal wallet. Desperadong subukang isave ang mukha. Kinuha niya ang kaunting cash na dala. Binagsak sa counter. Eto, panatilihin ang sukli. Tumalikod siya at lumabas ng coffee shop. Iniwan ang box ng pastry at tray ng hindi pa nagawang kape. Hindi na niya gusto. Ang pagiging generous ay naging badge ng kahihiyan. Sumakay siya ng elevator patungo sa opisina sa 30th floor. Nakakagat ang panga ng mahigpit. Corner suite ang opisina niya. May glass walls, fishbowl para makita ng buong kumpanya ang leader nila sa trabaho. Umupo siyang mabigat sa ergonomic chair. Ang galit ay napalitan ng malamig na butas ng pagkabalisa sa tiyan. Kailangan niyang ayusin ito agad. Binuksan niya ang laptop at pumunta sa internal financial portal ng kumpanya. Ito ang dashboard niya, ang control panel. Dito niya makikita ang lahat, cash flow, payroll,
expenditures. Nagtype siya ng username at password. Lumitaw ang pulang linya, access denied. Napakurap siya. Siguro mali ang pagtype. Dahan-dahang inulit niya ang credentials. Access denied ulit. Lumabas ang malamig na pawis sa no. Hindi ito glitch. Lockout ito. Siya, ang CEO, ang founder, ay nabar sa sariling finances ng kumpanya. Frantically pinindot niya ang forgot password link. Pero bumalik ang error. User profile not found. Please contact your system administrator. Siya ang system administrator. Tumaas ang panic, malamig at matalim sa dibdib. Mabilis ang paghinga niya. Nakulong siya sa labas ng sariling likha. Biglang may notification sa sulok ng screen. Bagong email. Ang sender ay address na hindi niya kilala. Director at Actich Innovations, EA. Subject: Urgent Notice of Financial Restructuring. Nanginginig ang kamay ng buksan niya. Ang email ay obra maestra ng malamig na corporate jargon. Impersonal, walang emosyon, at nakakatakot. To whom it may concern, pakiusap na ipaalam na simula 9 oras ang Eastern Standard Time, 10 oras ang Philippine Time. Ang majority shareholders ng Actich Innovations ay nagumpisa ng comprehensive corporate restructuring. Sa ilalim ng direktiba na ito, lahat ng executive-level access sa financial accounts, corporate credit lines, at expenditure authorizations ay pansamantalang sinuspindi habang isinasagawa ang full audit at review. Lahat ng non-essential spending, kabilang ang vendor contracts at consulting fees, ay frozen na agad. Karagdagang instructions ay ibibigay sa tamang oras. Signed, the Office of the Directorate, Majority Shareholders. Ang pariralang iyon ay umugong sa ulo niya. Sino sila? Akala niya palagi ang California EC firm ay silent partners. Masaya na hayaan siyang magpatakbo hanggat maganda ang numbers. Mali siya. Hindi sila silent, at ngayon ay inalis nila ang lahat ng kapangyarihan niya nang walang tawag man lang. Habang nakatitig siya sa screen, lumiliit ang mundo niya sa 4 na glass wall ng opisina. Tumunog ang cellphone. Nakalagay ang pangalan ni Ricardo. Sandali niyang naisip na huwag sagutin. Pero masyadong malakas ang ugali na humingi ng approval sa mentor. Sinagot niya, sinusubukang panatilihing matatag ang boses. Ricardo. Hey! Ang boses sa kabilang linya ay hindi ang makinis. Confident na puro ng nanalo na kilala niya. Mataas, stressed, puno ng hilaw na panic. Andre, ano bang nangyayari? Ang monthly consulting fee ko, hindi pumasok. Hindi pa ito late. May mga bayarin ako, Andre. Ang mortgage sa Lucky House, ang hulog sa bagong kotse ni Brenda. Lahat automated. Naramdaman ni Andre na bumagsak ang sahig sa ilalim niya. Ang consulting fees, ang email, lahat konektado. Hindi ko alam, Ricardo. Sabi niya, lasang asido ang kasinungalingan. Mukhang may technical issues sa banking system dito. Technical issues, sigaw ni Ricardo, pumipiyok ang boses. Ang buong business ko, ang tanging business ko, ay ang kontrata sa'yo. Sinabi mo sa akin na long-term, secure partnership ito. Sinabi mong nasa kontrol ka. Ayusin mo to, Andre. Ayusin mo agad. Ang lalaking tinawag niyang nanalo, ang role model na pinupuri niya ilang araw lang na ang nakalipas, ay parang takot na bata. Si Andre, na sanay humingi ng gabay sa lalaking ito, ay ngayon ay sinisigawan para sa sagot na wala siya. Sinusubukan ko, Ricardo, sabi niya, mahina ang boses. Tinitingnan ko. Tinitingnan ay hindi sapat, sigaw ni Ricardo. Nasa linya ang reputasyon ko. Nagtatanong si Brenda. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Na ang brilyanteng anak niya ay hindi maayos ang payroll ng sariling kumpanya. Natapos ang tawag ng ibaba ni Ricardo ng galit. Iniwan si Andre sa ringing silence. Siya ay hari na biglang natuklasan na ang kastilyo niya ay gawa sa buhangin. Wala na siyang status, wala ng kapangyarihan, at ang tanging lalaking hinangaan niya ay inilantad bilang marupok na umaasa sa kanya. Sumandal siya at inilagay ang ulo sa mga kamay. Ang makintab na lungsod ng Metro Manila ay nakikita sa glass walls. Isang mundo na biglang parang milyong milya ang layo. Ang ikalawang haligi ay hindi lang inalis, pinulbos ito. At nakatayo siya sa alikabok. Ang Miyerkules ay ang araw na hihilahin ang huling pundasyon mula sa ilalim niya. Habang ako ay tahimik na nag-sketch ng bagong disenyo para sa community library, ang ikatlo at huling yugto ng edukasyon ng aking anak ay isinasagawa. Ang unang suntok ay kinuha ang status niya. Ang ikalawa ay kinuha ang kapangyarihan. Ang isa na ito ay idinisenyo para kunin ang kanyang santuwaryo. Dumating si Andre sa bahay ng gabi na sirang lalaki. Ginugol niya ang araw sa glass-walled office. Bilanggo na pinapakita sa lahat. Napilitan siyang kanselahin ang mga meeting.
iwasan ang mga tawag mula sa vendors, at tiisin ang awa at mausisan na tingin ng sariling empleyado. Wala siyang kotse, walang pera, walang sagot. Ang penthouse, dating matagumpay na kuta sa langit, ang tanging natira sa kanya. Pumasok siya sa pinto, umaasa ng kaunting aliw, ng kanlungan mula sa bangungot na naging buhay niya. Sa halip, nakita niya si Brittany. Hindi na siya ang masayahin. Supportive na asawa na iniwan niya kaninang umaga. Parang bagyo ng pagkabalisa at takot. Naglalakad-lakad sa malawak na living room na parang kulungan na hayop. Maputla ang mukha, pula ang mata mula sa pag-iyak. Malinaw na nasa telepono siya buong araw. Naririnig ang mga bulong-bulungan, ang mga tsismis. Ang balita ng kanyang pampublikong kahihiyan sa coffee shop ay kumalat na parang apoy sa kanilang social circle. Ang spa day niya ay naging parada ng mga nag-aalalang kaibigan na nagtatanong ng mga bagay na hindi niya masagot. Andre, anong nangyayari? Sigaw niya nang makapasok siya, matinis ang boses. Declined ang credit card ko sa salon. Ang personal card ko, ang binabayaran mo, sabi nila frozen ang account. Napilitan akong gamitin ang emergency debit card. Hindi pa ako nakaramdam ng ganitong kahihiyan sa buong buhay ko. Wala nang lakas si Andre para makipag-away. Inilagay niya ang briefcase sa pinto. Ang tunog ay umugong sa malaking tahimik na apartment. Hindi ko alam, Brittany, sabi niya, walang laman ang boses. May hostile takeover na nangyayari. Ang mga investor, nilock out ako sa lahat. Sinusubukan kong ayusin. Sinusubukan mong ayusin, sigaw niya, tumataas ang boses sa histerya. Tumatawag ang mga kaibigan ko, Andre. Nagtatanong sila, anong mali? Narinig ni Jessica mula sa isang tao sa opisina mo na pinapalayas ka. Totoo ba? Matalo mo ba ang sarili mong kumpanya? Bago pa siya makasagot, may matalim, authoritative na katok sa pinto. Hindi ito mahinang katok ng kapitbahay o buzz ng delivery. Tunog ito na humihingi ng sagot. Nanigas si Brittany, malaki ang mata sa takot. Si Andre, tumitibok ang puso. Naglakad sa pinto at tumingin sa peephole. Isang lalaki na nakasuot ng crisp, gray suit ang nakatayo. Hindi niya kilala. Mukha itong abogado o bangkero. Mukha itong masamang balita. Naghintay ng kaunti si Andre bago buksan ang pinto. Magandang gabi, sabi ng lalaki, magalang pero walang init. Kayo ba si Andre Covarrubias? Opo, sagot ni Andre, mahina ang sariling boses sa tainga niya. Sino po kayo? Ako si Emar Harrison, ang bagong senior property manager ng Danara Residences. Walang inabot na kamay. Hawak niya ang malaking Manila envelope. Bagong property manager. Tanong ni Andre, nalilito. Anong nangyari kay Frank? Wala na po si Emar Albright sa property management firm. Sagot ni Harrison ng makinis. May pagbabago sa ownership. Pwede po ba akong pumasok sandali? Hindi naghintay ng sagot. Lumakad siya pasok sa marble entryway na parang siya ang may-ari. At sa paraan nga naman. Nakatayo si Brittany sa bintana. Yumakap sa sarili. Nanonood sa eksena ng may dalisay na takot. Nag-sweep ang mata ni Emar Harrison sa apartment. Nakita ang designer furniture, mahal na art, at sweeping view ng lungsod. Mukhang hindi siya na-impress. Maganda pong apartment ito, Emar Covarrubias. Sabi niya sa tono na nagmumungkahi ng kabaligtaran. Premium unit, kaya sayang na kailangan nating pag-usapan ang tenancy ninyo. Binuksan niya ang envelope at kinuha ang mga papeles. Nandito po ako para iserve ito. Sabi niya, inabot ang dokumento. Formal notice of lease termination. Tinitigan ni Andre ang papel, saka ang walang emosyong mukha ng lalaki. Parang lumulutang ang pakiramdam niya, na para bang nangyayari ito sa iba. Lease termination. Anong sinasabi niyo? Bayad na po ang upa namin sa buong taon. May special arrangement kami. Ang employee incentive lease. Sabi ni Harrison na may bahagyang condescending na ngiti. May kopya po ako rito. Napaka-generous na arrangement talaga. Zero monthly rent para sa high-value executive tenant. Pero malinaw po ang lease. Itinuturo ko sa Section 7, Clause C. Tinuro niya ang highlighted paragraph sa dokumento. Ang lease ay nakadepende sa patuloy ninyong pagtatrabaho sa affiliated company. Sa kasong ito, AC Tech Innovations. Nalaman po namin bilang mga may-ari ng property na wala na kayo sa kapasidad na kwalipikado sa incentive program na ito. Hindi po ako na-fire. Git ni Andre, tumataas ang boses sa desperasyon. Nakasuspend lang ang access ko. Pansamantala lang. Hindi po sumasang-ayon ang legal department namin. Sabi ni Harrison, malamig ang boses. Nakakatanggap po kami ng official notification mula sa Directorate ng AC Tech Innovations na fundamentally altered na ang employment status ninyo. Dahil dito,
breach of contract ang lease ninyo. Ginagamit po ng mga may-ari ang karapatan nilang tapusin ang agreement. Sa wakas ay inabot niya ang papeles kay Andre. May 72 oras kayo para umalis sa premises. Iyon po ay hanggang 5 oras PM sa Biyernes. 72 oras. Nakalutang ang mga salita sa hangin. Nakamamatay at ganap. Tumingin si Andre sa dokumento sa kamay. Malamig, opisyal. Puno ng legal na wika na hindi niya naiintindihan. Pero naiintindihan niya ang konklusyon. Pinapalayas sila. Iyon ang sandali na tuluyang nawasak si Brittany. Isang choked, gutural na higbi ang lumabas sa labi niya. Hindi, bulong niya. Hindi. Lumaki ang bulong sa iyak. Umalis. Saan kami pupunta? Nandoon ang lahat ng gamit namin. Ang mga damit ko, sapatos ko. Ito ang bahay namin. Tumalikod siya kay Andre. Ang mukha ay puno ng takot at galit. Ikaw ang may gawa nito, sigaw niya. Nanginginig ang daliri na itinuturo siya. Ikaw at ang yabang mo, ang tanga mong away sa ama mo. Sinira mo ang lahat. Brittany, itigil mo, pakiusap ni Andre. Pero nalunod ang mga salita sa histerya niya. Itigil. Hindi ko ititigil. Iniwan ko ang career ko para sayo. Lumipat ako sa apartment na to para sayo. Itinayo ko ang buong buhay ko sa paligid ng tagumpay mo. At itinapon mo lahat dahil hindi ka lang makapagpakababa bilang anak. Ano ang sasabihin ng mga magulang ko? Ano ang sasabihin ko sa mga kaibigan na wala kaming tirahan? Pinanood ni Emar Harrison ang domestic drama nang may detached na interest na parang scientist na nag-o-observe ng insekto. Tapos na po ang trabaho ko rito. Sabi niya, tumalikod para umalis. Maaring magrekomenda kami ng moving crew kung kailangan ninyo. Pakiusap na alisin lahat ng personal belongings bago ang deadline. Ang mga may iwan ay ituturing na abandoned at i-dispose. Magandang gabi po. Lumabas siya, mahinang sinara ang pinto. Iniwan sila sa guho ng maganda, pero walang laman na buhay. Ang katahimikan pagkatapos ng iyak ni Brittany ay mas nakakatakot kaysa sa sigawan. Nakaupo si Andre, hawak ang eviction notice. Nag-scan ng mata sa dokumento, naghahanap ng loophole, pagkakamali, anumang bagay. At nakita niya ito. Sa ibaba ng pahina, sa ilalim ng signature ni Emar Harrison, ay maliit na print. This notice is served on behalf of the legal property owners, Nara Properties Inc. Nara Properties, isa pang pangalan na hindi niya kilala. Isa pang hindi nakikitang puwersa na kumokontrol sa buhay niya. Kotse na kinuha ng Covarrubias Holdings. Kumpanya na inagaw ng anonymous shareholders. Bahay na kinuha ng Nara Properties. Coordinated attack ito. Hindi ito malas o hostile takeover. Personal ito. Sa sandaling iyon ng ganap na kawalan ng pag-asa, habang nakatayo siya sa bahay na hindi na niya pag-aari kasama ang asawa ngayon ay kinamumuhian siya. Naalisan ng kotse at pera, ang buong buhay ng sama ng loob at pagdanggi ay nagkaisa sa isang nag-aapoy na punto ng galit. Isa lang ang maaring nasa likod nito, isang taong tahimik, matalino, at ngayon niya napagtanto na sapat ang kawalang awang mag-orchestrate ng ganitong buong paggawasak. Ang taong itinuring niyang talunan. Nanginginig ang kamay nang kunin niya ang cellphone mula sa bulsa. Hindi niya naisip ang sasabihin. Lampas na siya sa pag-iisip. Siya ay hayop na nasukol at sisigaw sa kanyang kaaway. Hinanap niya ang number na hindi niya tinawagan sa loob ng mahigit 1 linggo at pinindot ang dial. Isang ring, 2. Pagkatapos ay narinig niya ang kalmado, pamilyar na boses sa kabilang linya. Hello. Ang tunog ng boses ng ama niya, matatag at hindi na abala, ay nagwasak sa huling kontrol niya. Ikaw, bulong ni Andre sa telepono, puno ng lason ang boses. Ikaw ang gumawa nito. Lahat. Ang kotse, ang kumpanya, ang apartment. Ikaw, di ba? Hindi tanong iyon. Akusasyon iyon. Narinig niya ang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Parehong katahimikan mula sa restaurant. Parehong mula sa weekend. Pero ngayon, hindi na ito katahimikan ng kahinaan. Ito ay katahimikan ng ganap na kapangyarihan. Nang magsalita ako, mahina pero mabigat ang boses na parang martilyo. Andre, sabi ko, sa tingin ko oras na para mag-usap tayo. Dumating siya wala pang kalahating oras. Narinig ko ang tunog ng murang Uber na humihinto. Yung may rattling engine at driver na malakas ang boses sa telepono. Malayo ito sa silent electric purr ng BMW niya. Hindi ako lumapit sa pinto. Naghintay lang ako sa study. Parehong kwarto kung saan ko inilunsad ang protocol na sistematikong nagbura ng buhay niya. Naririnig ko ang doorbell na frantic. Walang pasensya na pagtulak. Hinayaan ko itong tumunog ulit bago gamitin ang intercom sa desk. Bukas ang pinto, Andre. Pumunta ka sa study. Pumasok siyang parang bagyo.
Hindi bilang confident na kundi bilang galit na batang nasukol. Kulubot ang mamahaling suit, maluwag ang necktie, maputla at pawisan ang mukha sa desperasyon. Tumayo siya sa pintuan ng maliit kong study. Mabilis ang dibdib. Ang mata ay naghahanap ng mga nakatagong pinggan ng kanyang paggawasak. Tinitigan niya ang lumang oak desk, ang mga istante na puno ng libro tungkol sa engineering at history, ang framed blueprints sa dingding. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakikita niya ang kwartong ito hindi bilang dusty, boring na hobby space ng ama, kundi bilang tunay na command center. Nakaupo ako sa lumang leather chair sa likod ng desk. Hindi ako tumayo. Hindi ako nagtaas ng boses. Pinanood ko lang siya. Nakapaloob ng kalmado ang mga kamay sa ibabaw ng desk. Sa kwartong ito, sa aking teritoryo, ako ang may kapangyarihan. Makapal at mabigat ang katahimikan. Hinayaan ko itong lumutang. Pinipilit siya ang mag-break. Paano mo nagawa? Sumabog siya sa wakas. Rugged na galit at hindi naniniwala ang boses. Paano mo nagawa ito sa akin? Sa sarili mong anak, sa pamilya mo. Sinira mo ang lahat. Lahat ng pinaghirapan ko. Ang pariralang pinaghirapan ko ay sobrang absurd. Sobrang layo sa katotohanan na halos tumawa ako. Pero hindi ito oras ng tawa. Oras ito ng malamig, matigas na aral. Tinitigan ko ang lalaking nakatayo sa harap ko. Ang manchild na itinayo ang buong pagkatao sa pundasyon ng aking pera at sariling kasinungalingan. Hindi pa siya suplikan. Masyado pa siyang proud, masyadong galit. Hindi siya pumunta para mag-sorry. Pumunta siya para ipilit na ayusin ko ang mundo na sinira niya. Hinayaan ko ang mga salita niyang mag-echo at mamatay sa tahimik na kwarto. Hindi ko sinagot ang mga akusasyon. Hindi ako sumali sa drama. Tinuro ko lang ang simple wooden chair sa harap ng desk ko. Umupo ka, Andrei, sabi ko. Mahina pero may authority na hindi pa niya narinig sa akin. Tapos na ang sigawan. Nasabi mo na ang say mo. Ngayon, oras mo na makinig. Umupo siya. Hindi nawala ang galit sa mukha. Pero halo na ito ng nalilito, takot na pag-aalala. Mukha itong lalaki na nararamdaman na malapit nang bumagsak ang lupa sa ilalim niya. Pero hindi alam kung bakit. Hindi ko binigyan ng oras para magtipon ng iniisip o gumawa ng bagong akusasyon. Iniliko ko lang ang malaking monitor sa desk para harapin siya. Walang laman ang screen maliban sa isang folder sa gitna na may label na The Foundation. Sinabi mo na pinaghirapan mo ang lahat ng mayroon ka. Simula ko. Kalmado at matatag ang boses na parang kamay ng surveyor. Magandang sentimiento iyan. Kaya suriin natin ang trabaho mo. Simulan natin sa pinakamalaking tagumpay mo. AC Tech Innovations. Pinindot ko ang folder. Lumitaw ang seye ng legal documents na maayos na inayos. Naalala mo ba 6 na taon na ang nakalipas nang i-pitch mo ang ideya mo sa venture capitalists sa California, ang Innovate Future Group? Tumango siya ng dahan-dahan. May bahagyang dating pride sa mata. Nakita nila ang potential ko. Naniniwala sila sa vision ko. Totoo, sang-ayon ko, dahil inutusan ko sila. Pinindot ko ang dokumento na may title na Innovate Future Group Incorporation. Malinaw ang Articles of Incorporation. Tinuro ko ang bahagi na naglilista ng primary shareholder. Ang Innovate Future Group ay Shell Corporation, Andre. Ginawa ito ng abogado ko, si Alicia Vargas, para sa tanging layunin na pundohan ang kumpanya mo. At tulad ng nakikita mo, buong pagmamay-ari ito ng anonymous trust na base sa Delaware. Nanliit ang mata niya, nagpupumilit na maintindihan. Trust. Anong trust? Binuksan ko ang susunod na file. Covarrubias Family Trust Declaration. Ang pangalan ko ang nakalista bilang sole grantor at trustee. Ang pangalan niya ay nakalista bilang potential beneficiary. Pero walang controlling rights. Ang trust na ito, sabi ko ng mahina. Ang trust ko, hindi ko basta ibinigay sa iyo ang pera. Gusto ko maramdaman mo na pinaghirapan mo ito. Kaya gumawa ako ng stage para sa iyo na may mga aktor at props. Pero mukhang nagkamali ka at naniwala na totoo ang stage. Pagkatapos ay binuksan ko ang huling dokumento sa section na iyon. Ang AC Tech Innovations Shareholder Agreement. Tinuro ko ang linya na nagpapakita ng 60% controlling stake ng Innovate Future Group. Hindi mo pag-aari ang kumpanya mo, Andrei. Sabi ko, ang boses ay naghiwa sa katahimikan na parang bisturi. Ikaw ang chief employee nito. May 20% stake ka. Generous na regalo. Pero walang tunay na kapangyarihan. Ang majority shareholders, ang board of directors na hindi mo pa nakikilala, yan ako. Hindi ka nagtatayo ng kumpanya, Andrei. Naglalaro ka sa sandbox na itinayo ko para sa'yo. Umiling siya. Puro denyal ang galaw. Hindi possible yan. Ako ang nagtayo nito.
Hindi ako nag-away. Lumipat lang ako sa susunod na exhibit. Pag-usapan natin ang kotse mo. O mas tama, ang kots ko. Isinara ko ang company folder at binuksan ang bago na may label na Assets. Lumitaw ang lease agreement ng BMW Pito Series sa screen. Sinabi mo na kailangan mo ito para ipakita ang tagumpay. Isang marangal na layunin. Pero hindi sapat ang personal credit mo. Di ba? Kaya ang kumpanya ang nag-lease para sa'yo. Corporate expense yon. Sabi niya ng mahina, sumasagap sa dayami. Hindi eksakto, koreksyon ko. Ang lease, tulad ng nakikita mo, ay hindi sa AC Tech. Sa ibang kumpanya ito. I-highlight ko ang pangalan sa itaas ng kontrata. Covarrubias Holdings Inc., isa pang kumpanya ko. Authorized user ka at employee perk. Hindi mo pinaghirapan ang kotse na yan, Andre. Pinayagan ka lang magmaneho nito. At nang hindi nabagay ang pag-ugali mo sa perk na yon, binawi ang pahintulot. Simple lang. Parang sinuntok siya. Ang simbolo ng status niya, ang mismong makina na nagpapahayag ng pagiging nanalo niya, ay basta hand-me-down mula sa amang kanyang hinama. Binuksan niya ang bibig para magsalita. Pero walang lumabas na salita. Hindi ako tumigil. Lumipat ako sa susunod na folder. At narito ang penthouse mo. Ang kastilyo mo sa langit. Binuksan ko ang file na may deed ng The Nara Residences Building. Malinaw ang owner, Nara Properties Inc. Pagkatapos ay dinala ko ang incorporation papers ng LLC na yon. Muli, pangalan ko lang ang nakalista. Sinabi mo sa akin tungkol sa apartment na yon. Sabi ko, bahagyang lumambot ang boses. Isang calculated move para mas lumalim ang suntok. Sinabi mong perpekto ito, pero lampas sa budget mo. Tama ka, lampas nga sa budget mo. Sa katunayan, walang makakaupa sa unit na yon. Pero ang lease, sabi niya, nanginginig. Ang employee incentive lease. Wala namang ganun, sabi ko ng diretso. Kwento lang yon, istorya na ginawa ng property management firm na para sa akin, para maramdaman mong espesyal ka. Ang totoo ay mas simple. Binili ko ang buong building 3 taon na ang nakalipas bilang investment. Hindi ka high-profile tenant. Anak ka na nakatira ng libre sa bahay ko. Hindi ka resident, Andre. Bisita ka, at hindi na welcome ang pag-ugali mo. Nawala ang dugo sa mukha niya. Nakatitig siya sa screen sa hindi may kakailang black and white na pruweba ng buong peking buhay niya. Bawat haligi na ginamit niya para i-define ang sarili, kumpanya, kotse, bahay, ay ilusyon na nilikha ko. Tumingin siya sa akin. Malaki ang mata sa dumarating na horror. Nawala ang galit, napalitan ng mas masahol. Ganap na kahihiyan. Pero hindi pa tapos. May isang piraso pa. Ang keystone na humahawak sa buong bulok na arko. Tinawag mo akong talunan. Sabi ko, bumaba ang boses halos bulong. At tinawag mo si Ricardo Laurel na nanalo. Tumingin ka sa kanya. Tinawag mo siyang role model. Pag-usapan natin ang role model mo. Binuksan ko ang huling folder. May label lang na consulting. Sa loob ay isang dokumento lang. Kontrata sa pagitan ng AC Tech Innovations at Ricardo Laurel Consulting. Nag-scroll ako sa payment schedule. Recurring monthly payment ng 2.5 milyon. Si Ricardo ay business consultant. Ipinaliwanag ko. At ang consultant ay nangangailangan ng kliyente. Nagtaka ka ba kung bakit hindi niya pinag-usapan ang ibang kliyente? Bakit ang tanging business niya ay pagbibigay ng payo sa'yo? Tinitigan ni Andre ang mga numero sa screen. Kilala niya ito. Siya ang nag-authorize ng mga bayad. Ang 2.5 milyon monthly fee. Iyon lang ang kita niya. Ang kumpanya mo ang tanging kliyente niya, Andre. At dahil ang kumpanya mo ay buong pinupunduhan ng pera ko, hinayaan kong lumutang ang pangungusap. Hinayaan siyang ikonekta ang huling nakakapinsalang mga tuldok. Lumaki ang mata niya. Parang sinuntok siya. Talagang napaatras siya sa upuan. Ang nanalo na hinangaan mo ng husto. Patuloy ko, kalmado at eksakto ang boses. Ang lalaking iniwan ng nanay mo para sa kanya. Ang lalaking nakatira sa malaking bahay, nagmamaneho ng magarang kotse, at nangangaral sa akin tungkol sa ambisyon. Ang buong lifestyle niya ay pinopondohan ko. Binabayaran ko ang mortgage niya. Binabayaran ko ang bagong kotse ng nanay mo. Ang pera ay dumadaloy mula sa trust ko, sa pamamagitan ng kumpanya mo, diretso sa bulsa niya. Ang nanalo na pinili ng nanay mo ay nasa payroll ng talunan na iniwan niya. Iyon na. Iyon ang huling suntok. Gumawa siya ng maliit na choking sound. Ang buong gusali ng buhay niya, tagumpay, bayani at kontrabida, pagkatao, ay bumagsak sa katahimikan ng maliit, malikabok na kwarto. Sa wakas ay naintindihan niya. Hindi siya manlalaro sa laro. Hindi siya piraso sa board. Siya ay bola lang na ipinapasapasa,
at hindi niya alam iyon. Sumandal ako sa upuan at isinara ang laptop. Tapos na ang presentation. Hindi ko kinuha ang kahit ano mula sa'yo, Andre. Sabi ko, ngayon ay mahinahon ang boses. Tapos na ang aral. Binawi ko lang ang akin. Kailangang maingat na pamahalaan ng talunan ang assets niya. Alam mo ba? Ngayon, sa unang pagkakataon sa adult life mo, may pagkakataon ka ng maging tunay na nanalo, lahat sa sarili mo. Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Iniwan siyang mag-isa sa guho. Tinitigan ko ang aking anak. Tunay na tinitigan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Wala na ang arrogant si. Wala na ang batang may sama ng loob. Ang natira ay siyang lalaki na nakaupo sa simple wooden chair sa malikabok na lumang study. Hubad sa lahat ng ilusyon. Walang tagumpay para sa akin sa sandaling iyon. Tanging malalim at malalim na kalungkutan para sa mga taong nawala. Para sa batang naligaw sa loob ng lalaki. Ang huling gawa na ito ay hindi tungkol sa parusa. Tungkol ito sa layunin. Kailangan niyang maintindihan kung bakit. Alam kong mahirap intindihin ngayon, Andre. Simula ko, mas malambot na ang boses. Nawala ang matalim na gilid ng abogado at strategist, natira ang ama. At alam kong kinamumuhian mo ako. May karapatan ka. Pero kailangan mong makinig ng mabuti. Hindi ito tungkol sa pagwasak sa'yo. Tungkol ito sa pagwasak sa kasinungalingan na tinitirhan mo. Ang lalaki sa hapagkainan na yon, hindi yon ang anak ko. Iyon ay guwang na shell, isang manika na ginawa mula sa pera ko, sa walang laman na salita ni Ricardo, at sa obsesyon ng nanay mo sa itsura. Itinuro ko ang paligid ng kwarto sa ebidensya ng buhay na itinayo gamit ang kamay, hindi lang pera. Nakatira ka sa stage, Andre, naglalaro bilang successful na lalaki. Ang ginawa ko lang ay ibinaba ang set. Ang nararamdaman mo ngayon, takot, kahihiyan, gut-wrenching emptiness, ito ang unang tunay na bagay na naramdaman mo sa mahabang panahon. Ito ang pundasyon. Ito ang ground zero. Ito ang simula kung saan nagtatayo ang lalaki ng buhay. Hindi nagpapanggap na mayroon na siya. Tumingin siya sa akin, ang mata ay nakikiusap. Siguro umaasa na mag-alok ako ng lifeline. Nasasabihin kong pansamantala lang itong aral. Wala akong inyalok. Nanatili pa rin ang trust na ginawa ko para sa'yo. Sabi ko sa kanya. Nandoon pa ang pangalan mo. Pero hindi ka na makakatanggap ng isa pang sentimo ng pera ko. Hindi hanggang mapatunayan mong makakabuo ka ng sarili mo. Maghanap ka ng trabaho, Andre. Tunay na trabaho, hindi title. Hindi mahalaga kung waiter ka o construction worker. Magbayad ka ng upa sa apartment na kaya mong bayaran. Hindi yung maipapakita mo. Matuto ng halaga ng piso na pinaghirapan mo gamit ang pawis at pagod. Matuto ng kababaang loob. Matuto ng respeto. At higit sa lahat, matuto kung sino ka kapag wala ka ng wala. Tumayo ako. Umuungal ang lumang leader ng upuan. Baka isang araw, taon mula ngayon, maging ang lalaking lagi kong inaasahan na maging mo. Hindi nanalo ayon sa kahulugan ni Ricardo, kundi lalaking may substance, tagabuo, lalaking naiintindihan na ang halaga niya ay hindi sa pag-aari kundi sa kung sino siya. Hanggang sa araw na yon, mag-isa ka. Sa puntong iyon, dahan-dahan at sadya kong isinara ang takip ng laptop. Ang mahinang click ay umugong sa tahimik na kwarto. Tunog iyon ng pinto na sumasara, ng kabanata na natatapos. Tapos na ang presentation. Naibigay na ang aral. Tumalikod ako at lumabas ng study. Iniwan ang anak ko kasama ang katotohanan. Hindi ako tumingin pabalik. Wala nang masasabi pa. Iniwan ko si Andre sa study. Isang multo na nagmumulto sa guho ng sariling buhay. Hindi ko alam kung saan siya pumunta pagkatapos. Hindi ko tinanong. Tapos na ang papel ko sa kabanatang iyon ng buhay niya. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakatahimik na naranasan ko sa loob ng 30 taon. Mas magaan ang pakiramdam ng bahay, na para bang inalis ang malaking mabigat na bigat mula sa pundasyon nito. Walang frantic phone calls, walang passive-aggressive text messages, walang manufactured family dramas na nangangailangan ng tahimik kong financial intervention. Kapayapaan lang. Isang linggo pagkatapos, nakaupo ako sa back porch habang naninirahan ang gabi sa barangay. Mainit at makapal ang hangin ng Pilipinas. Puno ng amoy ng sampag-ita mula sa baging na umaakyat sa trellis sa tabi ko. Hawak ko ang malamig na baso ng iced tea. Ang condensation ay tumutulo sa lumang kahoy na armrest ng rocking chair. Dahan-dahang gumagalaw ang upuan. Isang ritmo ng kasiyahan. Hindi ako naghihintay ng kahit ano. Hindi ako umaasa ng tawag o nag-aalala sa problema. Nandiyan lang ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi abala ang isip ko sa manufactured crisis ng anak ko o sa walang sawang pagnanasa ng dating asawa ko ng higit pa. Mag-isa ako, pero hindi malungkot. Ang katahimikan ay hindi katahimikan ng kawalan,
kundi katahimikan ng kapayapaan. Naisip ko ang salitang ginamit ni Andrei sa hapunan. Ang salitang nagumpisa ng lahat, talunan. Sa loob ng maraming taon, hinayaan ko ang unspoken accusation na iyon na i-define ang buhay ko. Inilaan ko ang buong trabaho ko, katalinuhan, at yaman sa walang lalim na butas ng ego nila at ng ina niya. Lahat sa isang desperado. Mali na pagsisikap na patunayan na hindi ako ang iniisip nila. Isinakripisyo ko ang sariling kapayapaan para pondohan ang chaotic lives nila. Pero habang nakaupo doon, nakikinig sa simoy ng mga kuliglig na nagsisimula ng nightly choros, napagtanto ko ang katotohanan. Hindi ako kailanman naging talunan. Ako ang host ng isang parasito. At ngayon, sa wakas, malaya na ako. Natapos ko ang huling proyekto ko. Hindi ito tulay na bakal o gusali na semento. Ito ang maingat, masakit na demolition ng toxic family structure. At ngayon, sa lugar nito, may espasyo para sa bagong bagay na lumago. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap ng relasyon ko sa anak ko. Pero alam ko na ang sarili kong hinaharap ay sa wakas ay akin na. Biglang tumunog ang cellphone ko sa maliit na mesa sa tabi ko. Parang paglabag sa bagong kapayapaan. Tiningnan ko ang screen. Si Brenda. Halos hindi ko sinagot. Wala na akong masasabi sa kanya, pero may bahagi sa akin. Marahil lingering curiosity, ang gustong makita ang huling yugto ng dulang ito. Hinayaan ko itong tumunog ng ilang beses. Maliit na pagpapahayag ng bagong boundaries bago ko kunin. Pinindot ko ang buton at inilagay sa tainga. Pero hindi ako nagsalita. Sandali, narinig ko lang ang mabilis, frantic na paghinga. Pagkatapos ay dumating ang boses niya. Isang baha ng hilaw, walang filter na panic. Hindi na ito ang poised, condescending na babae mula sa restaurant. Ito ang desperadong sigaw ng taong nasusunog ang mundo. Ren, salamat sa Diyos. Kailangan mong gumawa ng isang bagay. Kailangan mong tulungan kami. Nanahimik ako, hinayaan ang mga salita niyang dumaloy sa kawalan. Si Ricardo, umiyak siya, pumipiyok ang boses sa higbi na walang kalungkutan, puro takot. Wrecked na siya, wala na lahat. Ang consulting contract sa kumpanya ni Andrei, iyon ang lahat. Tinapos nila. May notice kami mula sa bangko ngayong umaga. Foreclose nila ang bahay. Ang laki house, Ren, kinukuha nila ang bahay namin. Nakinig ako. Walang pagbabago ang ekspresyon. Dahan-dahan akong uminom ng iced tea. At ang coach ko, ang Mercedes. Lease ni Ricardo iyon at nakatali ang hulog sa business account niya. Kukunin din nila. Wala na ako, Ren. Naririnig mo ba? Wala na ako. Pumunta ako sa country club ngayon at nasuspend ang membership ko. Hindi ko kaya ang ganito. Hindi ito ang buhay ko. Tumaas ang boses niya sa hysterical pitch. Kasalanan mo ito. Lahat. Dahil sa ginawa mo. Nagseselos ka kay Ricardo. Nagseselos ka sa tagumpay ni Andrei. Kaya sinira mo kaming lahat. Paano mo nagawa ng ganito kalupit pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin? Pagkatapos ng maraming taon. Ako ang ina ng anak mo. Isang nakakagulat na performance. Sa bersyon niya ng katotohanan, siya ang biktima. Si Ricardo ang biktima. Ang extravagant, debt-fueled lifestyle nila ay karapatan nila. At ako ang kontrabida sa pagpatay ng gripo na nagbibigay nito. Walang sorry para sa mga sinabi sa hapunan. Walang pag-alala sa kalagayan ni Andrei. Desperado, makasariling demand lang na ibalik ko ang mundo nila. Hindi siya nagbago. Hindi siya magbabago. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang huling natirang tanikala ng obligasyon sa kanya na nagiging alikabok at nawawala sa hangin ng gabi. Patuloy siyang nagrant. Ang mga salita ay naghalo sa walang saysay na stream ng akusasyon at pakiusap. Kailangan mong ayusin ito, Ren. Tawagan mo ang mga taong may-ari ng kumpanya ni Andrei. Sabihin mo sa kanila na ibalik ang kontrata. May pera ka. Lagi kang may pera. Utang mo sa amin yan. Utang mo sa akin. Hinayaan ko siyang maubos ang singaw. Mabigat ang katahimikan na sumunod. Puno ng expectant, desperate na paghinga niya. Naghihintay siya na sumuko ako. Nagawin ang lagi kong ginagawa. Tahimik na ayusin ang gulo. Hinayaan ko ang katahimikan na lumawak. Hindi komportable. Nakinig ako sa mga kuliglig. Pinanood ang isang alitaptap na kumukutitap sa lumalaking dilim. Linaro ko ang pakiramdam ng aking hindi natitinag na kapayapaan. Nang magsalita ako sa wakas, mahina, kalmado, at lubos na final ang boses. Walang galit, walang kasiyahan, walang emosyon. Simpleng pahayag lang ng bagong at permanenteng katotohanan. Brenda, sabi ko, hindi na yan problema ko. Hindi ako naghintay ng sagot. Hindi ko kailangan marinig ang shock, galit, o pakiusap niya. Tapos na ang usapan. Ang usapan na tumagal ng 30 taon ay sa wakas,
Awa na natapos. Pinindot ko ang end call button sa screen at inilagay ang phone ng nakaharap pababa sa mesa. Pagkatapos ay sumandal ako sa rocking chair. Bumalik ang mabagal, matatag na ritmo. Puno ng amoy ng sampaguita ang hangin. Nagsisimula ng lumitaw ang mga bituin sa malalim na lila na langit. Malayo, maganda, at walang pakialam. Nabawi ko ang dignidad ko. Nabawi ko ang kapayapaan ko. Nabawi ko ang buhay ko. At sa malalim, perpektong katahimikan ng gabing iyon sa Pilipinas, sa wakas ay naramdaman kong nanalo ako. Ang masakit na kabanatang ito ay nagturo sa akin ng aral na tumagal ng 72 taon para lubos na maunawaan. Masyadong matagal akong nagkamali sa pagkakaintindi ng financial support bilang pagmamahal ng ama. At sa paggawa niyon, hinayaan kong makita ang pasensya ko bilang kahinaan. Akala ko, sa pagbibigay ng safety net, tinutulungan ko ang anak ko. Pero pinahintulutan ko lang ang isang bata na mabuhay sa mundo ng matatanda ng walang responsibilidad. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasa walang sawang pagbibigay, kundi sa tapang na maglagay ng matibay na hangganan. At minsan, ang pinakamalalim na gawa ng pag-ibig ay ang kunin ang lahat. Pinipilit ang isang tao na tumayo sa malamig. Matigas na pundasyon ng katotohanan para sa wakas ay matuto siyang magtayo ng sariling buhay. Ako mismo ay talagang curious kung ano ang magiging opinyon mo. Kaya sabihin mo sa akin sa comments, ano ang gagawin mo kung ikaw ako?